Magandang araw po ng linggo sa inyong lahat. Ngitian niyo naman po yung inyong mga katabi ng isang mainit na kasing init ng araw ng ngiti. Ayan. Ngitiin niyo naman. Yung iba dyan ay galing pa sa malayo. Mainit sa labas, pero tinitiis niyang katabi kayo. Katatapos lang po ng ating kapistahan, ang ating pagpaparangal, ang ating pagkilala, ang pagtataas natin sa ating minamahal na Poong Jesus Nazareno. Ito po yung mga sandali na ang imahe ng Poong Jesus Nazareno ay hindi nananatili dun sa taas, hindi nananatili sa andas, hindi nananatili sa Gallery of Saints na meron tayo dito sa ating likod. Ang ating Poong Jesus Nazareno na lumilikha ng maraming himala, kabutihang loob, kagalingan sa atin, ay atin tinatanggap, hindi na lang nahahawakan, hindi lang napapahiran ng panyo, kung hindi tinatanggap po natin. Saan yung tinapay? Mula po sa hapag ng Panginoon sa altar. Hindi ba yan ay mas malalim na pagkilala sa ating Poong Jesus Nazareno? Ayan. At sa kapistahan pong ito, marahil hindi na rin lingid sa kaalaman ng marami sa inyo na ito ay aking unang pagkakataon na magdiwang ng kapistahan ng mahal na Poong Jesus Nazareno bilang inyong kura paroko o lingkod pari ninyo rito sa ating simbahan sa Quiapo. Kaya nga, pagkatapos ng pagdiriwang kahapon, noong maiuwi na ang imahe ng Poong Jesus Nazareno, marami ng mga kaparian. Karamihan ay mga kaparian, sumunod yung mga kaibigan at iba't iba pa na nagko-congratulate sa akin, nagsasabi na ayan na, naranasan mo na ang baptism. Ang baptism, nabinyagang ka na. Ayan, ano po, tatapatin ko kayo. Ito ang isang pagdiriwang ng kapistahan na kakaiba sa lahat ng aking naranasang paghahanda at pagdiriwang ng kapistahan bilang pare. Ako po ay magdadalawamputlimang taong gulang na bilang pare sa taong ito. Pero ngayon lang po ako nakaranas ng ganitong uring paghahanda at maging ganitong uri ng pagdiriwang ng banal na misa. No? Kanina, nag-message si Monsignor Clem Ignacio sa akin, yung dati nating kura paroko at rektor ng Basilica Menor at Pambansang Dambana ng Jesus Nazareno. Ang sabi niya sa akin, Father Jade, na-break mo ang record ko. Sabi niya, na-break mo na ang record ko. Ang kanya pong tinutukoy yung haba ng prosesyon o traslasyon. No? Na-break ko yung kanya daw pinakamahabang prosesyon nung panahon niya. Dahil ngayon po, sa taong ito, ilang oras nga ang ating traslasyon? 30 oras, 50 minuto, at 1 segundo. Round off, 31 hours. Sabi ko sa kanila, alam nyo, malungkot ako kasi ang talagang gusto kong mangyari ay aking ibe-break ang record ng probinsyano. 7 years. Ay 31 hours lang ako. Sabi ko gano'n sa kanila. No? So hindi po madali iyon. No? Hindi po madali iyon. But that I considered the best gift that I received this year. And for the recent years in my life, as a priest, binasbasan, niyakap, minahal ako ng Panginoon, tinuruan ako ng Panginoon sa maraming bagay. At dahil doon, ako ay nagpapasalamat sa Kanya.
Ang binyag ni Jesus ay isang pagpapaalala ng ating sariling binyag. Naaalala niyo ba yung inyong birth date? Kailan kayo sinilang? Natatandaan niyo? Sabihin niyo nga sa katabi niyo yung birthday ninyo. Nako, nag-iingat yung ibang sabihin yung birthday. Alam niyo kung bakit? Karamihan ng birthday, ginagawang password. Or PIN number. Tama? Huwag niyo na sabihin. Pero ang tanong ko sa inyo, naaalala niyo ba yung inyong baptismal date? Kailan kayo bininyagan? Ayan. Ayan tayo di ba? Nung tayo ay naging tao, alam na alam natin yung date natin. Pero nung naging anak tayo ng Diyos, mukhang hindi natin naaalala. No? Hindi natin inalam. Dahil importante po ang ating binyag. Tayo ay naging anak ng Diyos nung tayo'y binyagan. Pinatawad po yung kasalanang mana natin mula kay Eva at Adan dahil sa sakramento ng binyag. At dahil sa sakramento ng binyag, tatanggapin pa po natin yung susunod na 6 o 5 sakramento. Ibig sabihin, hindi tayo pwedeng mangumpisal kung hindi pa tayo binyagan. Hindi pa tayo pwedeng tumanggap ng katawan at dugo ng Panginoon sa Eucharistia kung hindi pa tayo binyagan. Gayunpaman, meron ding isang napakahalagang biyaya ang binyag na marahil minsan nakakalimutan natin. Oo, malinaw sa atin. Nung bininyagan ako, pinatawad yung manang kasalanan ko. Nung bininyagan ako, ako'y naging anak ng Diyos. Nung bininyagan ako, magkakaroon ako ng pribilehiyo na tanggapin pa yung iba-ibang mga sakramento. Pero merong isa tayo na nakakalimutan marahil na bunga ng ating pagtanggap sa sakramento ng binyag. Ano yon? Ano yon? Ang minsan hindi natin napapansin, ang bunga ng sakramento ng binyag na ating tinanggap ay ang pagiging kaanib, kasama, katuwang sa isang bayan ng Diyos. Dahil sa bautismo o binyag, we are incorporated, integrated, connected to the body of Christ. Ibig sabihin po, nung binyagan natin, it's not a personal thing. It is not a private, pribadong usapin. No. Baptism is never a private affair. Because baptism ay isang ugnayan, pagiging bahagi ng isang pamilya, isang pamayanan, isang bayan. Bininyagan ka dahil sa katabi mo. Bininyagan ka dahil doon sa taong nasa likod mo. Bininyagan ka at sinasabi sa iyo ng Diyos, kakilala mo, kaugnay mo, at magmamalasakit ka dyan sa taong nasa harapan mo. Sige nga po, hindi nga natin matignan yung katabi natin Nung pumasok tayo dito, sige nga, sino tumingin sa katabi? Sino? Lahat kayo nakagano sa harapan. Kung titignan mo yung katabi mo, nandito sa tagiliran, titignan mo, baka mukhang hold-upper. Sino tumingin sa inyo? Sino ang ngumiti sa inyo sa katabi ninyo? Ngiti man lang. O kaya, binati niyo. Sino? Kung hindi ko pa sinabi kanina sa simula, sino ang gumawa nun? Kasi kung titingnan po natin yung binyag natin, ang binyag na magiging daan ng kaligtasan natin sa bandang huli, ito po ay nagsasabi sa atin na napakahalagang bagay. Na tayo ay kailanman hindi nag-iisa sa mundong ito,
na tayo ay kailanman hindi pwedeng maghati-hati, magkanya-kanya, na tayo ay kailanman hindi mag-iisip na hiwalay ako sa inyo, hindi ka bahagi namin, kundi ang binyag na sinimulan ng Panginoon at niregalo sa simbahan para ipagkaloob sa mga tao ay isang tawag, isang uri ng buhay na kaugnay mo ang ibang tao, ang bayan ng Diyos, ang katawan ng Diyos. Lagi nating nalilimutan iyan. Lagi nating nalilimutan na ang higit na ikatutuwa at kalulugod ng Poong Hesus Nazareno, hindi lang tayo lahat individual na madasalin. Baka akala ninyo natutuwa ang Panginoon kapag ikaw lang ay nagdadasal, wala kang pakialam sa lahat. May bumagsak sa tabi mo. Diba? May nadapa sa kanan mo, oh, Lord. Diba? May nahihilo dyan sa katabi mo, oh, Lord, Lord. Wala kang pakialam. Hindi po kinalulugod ng Panginoon yon. Kung nais nating gustong malugod ng Panginoon, ay atin pong ipakita ang ating ugnayan sa bawat isa. Bigyan ko kayo ng halimbawa. May kaibigan po ako mag-asawa. Pareho silang abogado. Meron silang 4 na anak. Yung panganay, nagtapos, nakapasa sa board, doktora na. Medical doctor. 2 years after, sumunod yung isa nilang anak na babae, medical doctor, 2 na. After 2 or 3 years, nakatapos yung ikatlo, lalaki, nag-bar exam, that was last year, nakapasa. So ang anak na niya, 2 abogado, 2 doktor, 1 abogado. Nung huling bar exam, nag-take ng bar exam yung kanyang huling-huling anak. Hulaan niyo kung ano ang resulta nung isang araw. Nakapasa o hindi? Nakapasa. Sa makatuwid, mag-asawa sila, parehong abogado. Yung 2 nilang anak na babae, parehong medical doctors. Yung 2 niya ngayong anak na lalaki, parehong abogado. Sa tingin niyo po, anong higit ng ikinasisi at pinagpapasalamat sa Diyos? Hulaan niyo po. Hindi po yung kanyang individual accomplishments ng anak nila. Hindi po. Ang lubos nilang ikinalulugad mag-asawa, yung kanyang mga 4 na anak, magkakasundo. Yung 4 niyang mga anak, magalang sa kanilang mag-asawa. Not even the individual accomplishments ang nagbibigay ng tampok at rurok na kasiyahan sa kanilang mag-asawa. Para sa kanila, mas matimbang pa rin ang pagiging magkakapatid ng kanilang mga anak at ang kanilang mga anak kumikilala sa kanilang mga magulang. God may be delighted na makita ang individual nating accomplishments. Masisiyahan ng Panginoon na makita na ang bawat isa sa atin nakasalba, nagtagumpay, gumaling, bumalik ang kanyang buhay, nagsimula uli mula sa pagkakadapa. I'm sure matutuwa ang Diyos doon. At yun ay ikalulugod niya. Ngunit, ang ikalulungkot ng Diyos ng lubusan ay yung kanyang mga anak, malalakas nga, magagaling, maayos ang pamumuhay, pero kanya-kanya. Pero hiwa-hiwalay. Hindi na kumikilala, hindi na sumasama dito sa tahanan niya. Hindi na humaharap ng sabay-sabay sa kanya bilang kanyang mga anak. Sa makatuwid ang sinasabi ko lang po, ang higit na ikatutuwa, ikalulugod ng Diyos ay ang makita niya tayong lahat, may ugnayan sa bawat isa. Nagmamalasakit sa bawat isa. Tinitignan ng kapakanan ng bawat isa at sama-samang humaharap sa Kanya. Kumikilala sa Diyos. Amen? Pinaka-importante po yan. Yan ang bunga ng ating binyag na sinasabi natin. Hindi lamang pinatawad ka sa original sin, hindi ikaw naging anak ng Diyos, hindi lang yon.
Kung hindi lalo pa sa panahong ito, ang bunga ng binyag na ikalulugod at hinahangad ng Diyos, makita niya ang kanyang mga anak nagtutulungan, nag-aalalayan, nagdadamayan, at sama-samang kinikilala siya. Kinikilala siya na katampok sa simbahan. Kinikilala siya na bilang anak, bilang magulang, bilang anak, amang nagmamahal. Paano ba natin tinitingnan ang ating pananampalataya? Ano ba yung faith sa atin? Is that just a private affair between you and God? Yung pananampalataya na ating tinatangi, pinakakaingatan, dala-dala sa buhay, yan ay regalo ng Diyos na nagmula nung tayo binyagan. Pakatandaan natin, yung pananampalatayang iyan na nagmula sa binyag ay nagsasabi po sa atin na kailanman hindi dapat tayo mag-iisa, na dapat tayo ay magkakaugnay, tayo ay nagmamalasakit sa bawat isa, at sama-sama tayong kumikilala sa Diyos, sama-sama tayong naglilingkod sa Kanya, sama-sama tayong sumusunod sa Diyos sa Kanyang simbahan. Amen.